Nakatatak na sa kasaysayan ang madugong war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin daw naghihilom ang iniwan nitong sugat sa mga naulila. Ang kwento, dokumentado ni Ruth Cabal. Pagdating ko po doon, may harang na po na yellow line. Tapos ayaw akong papasukin ng pulis. Tapos sabi ko, sir, may anak po ko dyan. Wala po kayong anak dyan, Nay. Meron nga po. Tapos pinakuha ko yung ID ko sa anak ko, nakatunayan, barangay Tanod ako. Nung binigay na sa akin ng anak ko, pinakita ko sa pulis, sir, ito po, may ID po ko, barangay Tanod po ko. Anak ko po isa dyan. Nung makita ko po yung mga patay na, isa na nakaupo sa sopa, laylay na yung ulo, ganun, kalat yung utak. Tapos, hinawi ko yung paningin ko, hinagilap ko yung anak ko. Doon ko nakita na magkatabi yung anak ko nakasubsob, wala nang buhay, naliligo na sa sariling dugo. Yung dugo niya kulay itim na, sa sobrang na siguro, sa oras. Ang anak ko po, sa tagiliran, nadaplisan daw po yung puso, tapos sari po rito sa likod, sa hita. Kaya masakit sa akin yung mawalan ako ng anak. Hindi ako pumayag na iiyak na lang ako sa isang sulok. Panonoorin ko na lang kung ano yung nangyari sa anak ko. Sobrang sakit na hanggang ngayon hindi nawawala. Pagdating namin sa pistry, ayun na nga, naka ng yellow, na sa motor namin. Ayun, naabutan namin yung anak ko, wala nang buhay, nakasubsub doon sa may motor namin. Pagdating sa bahay, doon na lang ako nag-iiyak. Doon ko binuks yung nangyari sa anak ko. Buti na lang sana kung nagkasakit na lang, maalagaan ko pa. Eh yun, bigla nagpaalam lang na maiyahatid na pasahero Galit po ako. Na po ako kay Duterte kung hindi lang sinabi na pagpapatay niya yung mga adik. Sana hindi na yung anak ko. Emily Soriano, ina ng 15 taong gulang na biktimang si Angelito o Eme. Estrella Nonay, ina ng 33 taong gulang na biktimang si Bernardo o Benji. Parehong sa bagong silang Caloocan napatay ang kanilang mga anak pero di sila magkakilala. Nagkita na lang sila nang sumali sa isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng drug war. Parehong nangungulila, parehong lumalaban. Kwento ni Nanay Emily, ilang araw pagkatapos ng Pasko, niyaya ng isang kaibigan si Eme para maghapunan. Celebration daw yon dahil nakabitan ng kuryente ang bahay ng kaibigan. Pero ang dapat sana'y masayang tagpo, nauwi sa masaker. Bukod kay Eme, 6 na iba pa ang napatay, karamihan mga minor de edad. Ang may-ari daw pala ng bahay na pinuntahan ni Eme, pinagsususpetsahang drug dealer. Wala pang 24 oras, may naiharap na agad na suspect ang pulisya. Pero duda sina Nanay Emily. Alam raw nilang pulis ang pumatay kay Eme bilang bahagi ng operasyon para sa Oplan Tokhang. Kasi alam ko naman po na na sinundo lang siya, nakakala lang namin, kakain lang. Tapos makikita mo, ganun ang nangyari, karumal-dumal yung mga patay. Tapos kung pasukin yung bahay, ganun-ganun na lang kabilis nila barilin yung tao. Diba? Siya, napakaganda ng proseso dahil presidente siya. Dahil ba ordinaryo lang kaming tao, wala na kaming karapatang mabuhay. Si Nanay Estrella, aminadong gumagamit ng illegal na droga ang anak na si Benji. Kaya pinauwi muna nila ito sa probinsya. Pero bumalik din ang akala nila'y nabawasan na ang mga tinutukhang. Di na nag-file ng kaso sina Nanay Estrella dahil wala naman raw silang panggasto sa abogado. User lang po siya. Ginagamit niya lang pag nagtra-tricycle sa gabi. Buhay pa siya ng 7 buwan bago nangyari sa kanya noong 2018 nung
namamasada po siya. Hinatid lang sa phase 3 yung pasahero niya na yun. At doon binaril. Binaril siya. Dalawang balat po yata yun sa leg at sa likod. Inaasahan namin sa lahat eh. Kasi binata nga po. Dahil 3 lang sila magkakapatid. Bunso po yun. Kaya ngayon, hirap namin ang gumagawa sa namin sa pamilya namin, yung tatay namin, parehas kami senior. Mag-iisang dekada nang masimula ng war on drugs, may mga mapapanagot pa kaya sa mga umano'y walang katarungang pagpatay? Mag-iisang taon nang nakadetain sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity. Para sa mga biktima ng drug war at kanilang mga pamilya, maituturing ng maswerte ang dating Pangulo na nahaharap sa due process o yung tamang proseso alinsunod sa batas. Bagay na pinagkaitraw sa libo-libong mga napatay noon sa kampanya kontra iligal na droga. Sa record ng pulisya noon, nasa mahigit 6,000 ang mga napatay sa drug war. Pero ayon sa mga biktima at mga human rights group, posibleng umabot raw ang bilang sa 30,000. Kasi po buhay po yung kinuha nila eh. Buti nga po sila, dadaan lang sila sa kulungan, makukulong ko sakali, makukulong sila, dadaan sila sa tamang proseso. Eh, yung mga mahal namin sa buhay, bulok na. Hindi na namin makikita. Eh sila makikita pa ng pamilya nila kung sakaling makulong sila. Ano po pinaka-namimiss nyo kay Eme? Siyempre po, yung gigisingin kanya ng madaling araw, yung pasalubong mo, eto lang. Pero pera wala, pagkain meron. Yun po yung naano ko sana ko na palaging gigising ako ng madaling araw. Naakala ko ginigising ako ng anak ko, may pasalubong. Yun po yung sobrang miss na miss ko po sa anak ko. Na hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan yung anak ko. Sobrang sakit eh. Kaya ang sabi kong gano'n sa grupo namin dati, di yung activity kami. Pag panalo ng isa sa amin, tagumpay na namin lahat. Tagumpay ko na rin. Ilan taon na po kayo, Nay? 72 po ngayon. Eh baka matagalan pa po yung kaso, kaya nyo pa po lumaban. Ay, kaya pa, hanggang buhay pa. Nagigil ako talaga. Dapat umarap sa pag nilitis niya eh. Huwag siya sa lang. Yung hiningi ko lang, iharap siya eh. Para namin mga niya. Ginawa niyang kasalanan. Tapos sasabihin niya, mga peke lang yung mga namin. Tutunanan yung pagpapatay, pinatay na mga mahal namin sa buhay. Kaya hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na makakamtan namin yung aming pinaglalaban. Tinuturing noong isa sa ground zero ng war on drugs ang Caloocan. Kasama ito sa mga binanggit sa kaso ng prosekusyon sa ICC. Nang mag-ikot kami sa ilang lugar sa dating Bagong Silang, nahinati na ngayon sa iba't ibang barangay, bising-busy ang kalsada. Maraming mga batang naglalaro, kahit papano'y mas payapa na raw ang komunidad, pero tila di naman nawala ang trauma. Di sa panahon ngayon, wala naman ang ganun mga binabaril, pero may mga takot pa rin yung mga tao kasi marami pa rin mga bata, mga pinapatay, nire-rape. May takot lalo na ngayong panahon ngayon. Mga takot pa rin yung mga tao kasi dahil sa mga bata eh. Yung nangyari po yun, nung time na yun, kinalimutan na rin naman na po yun. Wala na. Parang yung nangyari ng taon na yun, kasi mga natakot na yung mga tao kasi time na katokhangan. Siyempre, masakit din nun. Kasi bata rin yung mga nasawi. Mula sa gera sa kalsada, nakarating na sa korte sa The Hague, the Netherlands, ang laban. Crimes against humanity ang kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang kanyang war on drugs, tinuturing na malawakan at sistematikong pag-atake sa mga sibilyan. Duterte, panakit! Pero sa bawat biktima at mga naiwang kaanak, personal na laban ito para sa hustisya, paghilom at kapanatagang mamuhay muli ng normal kahit pa walang hanggan ang pangungulila.
Ruth Cabal, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.